Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen up, yo. Linya Linya Show. Listen up, yo. The Linya Linya Show bumabalik every week. Parang yo-yo sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Walang pinipili, basta Pilipino. Listen up, yo. The Linya Linya Show. To the millions and millions of listeners around the world, welcome to the Linya Linya Show. Ang kasama natin ngayon, isang stand-up comedian, improviser, writer, host ng Class Clown podcast, at isang kaibigan from Comedy Manila, Mr. Chino Liao. Boom! Boom! Maraming salamat, Ali. Thank you for having me on. Hello sa mga listeners mo dyan. Yun, kumusta Chino? Kumain ka na ba? Oo naman, kanina syempre hindi natin nakakalimutan yan. Siyempre, hindi pwede makalibutan ang kain. Anong huli mong kinain, Chino? Kanina pancit, pare. Pancit siya, Chinese birthday noodles. Hindi ko naman birthday, yun lang yung ulam eh. Pero yung birthday noodles galing sa party. Yan, sarap siya. Pero alam mo ba yung kwento ng birthday noodles? Ba't niya siya naging birthday noodles? Di ba long life? Yun lang yun eh, di ba? Parang Chinese, yung belief ng, kahit Pinoy actually, niniwala dyan, di ba? Noodles equal long life. Siyempre, pag sinabi mong birthday noodles, dapat special siya eh, di ba? Hindi pwedeng kahit anong noodles lang, di ba? So, ganun pala yun ha. Ngayon ko lang nalaman na kaya nga pala birthday noodles kasi dagdag taon sa buhay. Baka may mas may alam sa akin dyan. So, correct nyo na lang ha. Pero yan ang sabi sa akin kasi. Diba? Kaya hindi ka din nag-uulam ng sopa sa birthday mo. Diba? Kasi masyadong maiksi. Diba? Totoo. Diba? Oo. Tama. Kaya nga wala nagsusopas. Kailangan mahaba hindi uso ang macaroni salad sa birthday. Diba? Kasi masyadong maiksi. Dapat spaghetti, birthday noodles, yan. Pancit, yan. Diba? Yung birthday noodles ba, Chino, yung parang matigas pa siya, hilaw, sabay lalagyan ng sauce para lumambot? Malutong siya, oo. Magsa-start siya ng malutong. Although, ito, malambot na siya kasi may sauce na eh. Pero, magsa-start siya ng malutong-lutong eh. Actually, yun nga yung favorite ko eh. Alam mo ba, dati kumakain pa ako ng hilaw na pancit canton. Seryoso yan. Totoo, pare. Kadiri. Ginagawa ko yan talaga dati nung bata ako. Tapos, hindi na kaya eh. Medyo matatauhan ka na pag ginawa mo yun eh. Diba? Pero dati masarap siya eh. Diba? Parang chichirya eh. Naabutan ko yan, men. Tinry ko rin yan. Kasi yung kapitbahay namin, nakita ko ginagawa niya eh. Yung kalaro ko, ginagawa niya. So, tinry ko. Pero, God bless kung sino man gumawa ng Nuda Crunch. Yun, Actually, dahil sa Nuda Crunch, naisip ko, so ginagawang chichirya yung noodles. So lahat ng noodles pwedeng gawing chichirya. Naging yung logic sa utak ko eh, di ba? So parang trinay ko na lahat. Di ba? Lucky Me, di ba? Payless, di ba? Para lang matesting ko ano yung pinakamasarap na chicha noodles. May nanalo ba? May nanalong chicha noodles? Lucky Me yung the best sa akin eh. yung Payless, medyo matapang din yung beef nila eh, maalat sobra eh. Actually, yung Payless, amoy pa lang, liliit na yung atay mo eh. Sa alat eh, di ba? Yung naman men, yung Maggi, parang may chicken cubes eh. Yung Maggi, may noodles pala sila dati na Maggi. Dati kasi sa Maggi, sopas eh. Sopas yung binabanaan. Hindi ko naman ginawa chichirya yung sopas ha. Niluluto ko naman siya. Pero dati may sopas yan eh, di ba? Uso pa ang sopas. Oo, yung okay pa yung sopas sa unang luto eh. Pero kapag tumagal-tagal na, nagiging nagiging marshmallow na eh. Minsan nga hindi. Minsan paste na lang siya eh, di ba? Kulang lang, kulang na lang, pantapal mo dun sa pader nyo, di ba? Speaking of sopas, men, okay ka ba sa sopas na may hotdog? Sakto lang. Meron okay. Kung wala, okay lang din. Hindi ko naman siya hindi siya ang go-to ko. Mas gusto ko yung hotdog sa spaghetti kaysa sa sopas. Kung papapiliin lang din ako. Parang ako, hindi ako masyado nakaranas ng sopas na may hotdog eh. Mas
Mas ano may manok ng konti at saka Manok, no, classic. carrots Carrot, talaga. yan. Oo. Kasi feeling ko yan na lang yung pagkakataon ng mga magulang natin na magpakain ng gulay eh. Kaya, kaya sinasamantala na yung carrots no kaysa hotdog. Dati, meron kaming sopas, nung nagsasopas pa kami dito. Nung bata pa, di ba, syempre pag bata, sopas yun, pinapakain sa'yo, di ba? Mm. Nung minsan may nakita ako sopas na may green peas eh. Oo. Medyo social pero na-experience ko na din yan. Mm. Sopas na may green peas, sopas na may carrots, di ba? Tapos minsan may hotdog, then wala. Mas na-weirdohan ako dun sa hotdog kaysa dun sa green peas eh. Kasi mas Oo. kinalihan ko yung may green peas tsaka carrots dun sa sopas eh. Totoo. Yung hotdog kasi mamumula-mula yung Oo. yung sabaw mo eh. No? Actually, Pero galing din ng mga Pinoy talaga sa mga no, alternative na pwedeng isahog no. resourceful eh, di ba? Kahit na ultimo yung spaghetti, di ba? Nilagyan ng hotdog. Di ba? Di ba? Totoo. Lahat talaga meron, di ba? Embutido, may hotdog eh. Hotdog na yun eh, di ba? Totoo. Di ba? Kulang. Kung tutusin, hotdog ni embutido eh. So parang siyang hotdog inside a hotdog. Di ba? Ang galing. Totoo no. Wala syempre yan yung madaling makuha at saka murang meat no. Oo. Kaya yan na yung yan na yung go-to natin. No? Yes, Ang tama. Although hindi hotdog. ko tinitira yung mga hotdog but favorite ko din yan actually, hotdog. Although may time na dumaan na hindi talaga ako makain ng hotdog. Mm. Nung nag-pandemic lang ulit ako kumain ng hotdog. Talaga? Kasi, Bakit? Ba't yan na-trauma kasi sa hotdog? mystery meat, sinabi natin mystery meat, mga luncheon meat, yan, hotdog, yan, yung mga red hotdogs lalo na. Mm. Nung bata ako makain ako, until I think grade 5 sa school namin, dinala kami sa meat packing factory. Mm. Tapos doon ako nakakita ng ine-empake na maling, hindi naman maling brand, pero luncheon meat brand. Nakalimutan ko na kung ano eh. Mm. Tapos nung pinipiga na nung machine yung maling, parang hihimatayin ako eh. Ganun pala itsura nun pag di pa pala luto, no? Parang Ano? natahuan ako eh. So for like the Mm. longest time, from grade school till yun yan, nung nag-pandemic, di talaga ako kumain ng luncheon meat tsaka hotdog. Di ko hinahanap at all talaga. Oh, shucks. Kasi, Oh. no, mga excess na mga parte ng, Yeah, oo, 'di ba? Alam mo, hindi Mm. naman namin nakita, masyadong brutal naman nung factor pag pinakita na sa bata yung kinakatay, 'di ba? mga Pero parte ng, yung fact na ina-explain lang sa'yo kung paano ginagawa, parang doon pa lang medyo nangisay na ako eh. mm, Oo. nakakainis kasi, no, tinitimpla kasi nila ng matindi eh. Oo. Kaya parang pag niluto mo ako pa naman chino ngayon. Wala rin ako masyadong oras pero tsaka hindi rin ako masyadong mahilig magluto talaga nung nasa pan. So Oo. talagang air frying talaga ako. Oo. So talaga ang dali lang kasi ng nung mga luncheon meat air fry eh. Oo. So, tsaka masarap siya, lumulutong siya ng walang mantika eh, 'di ba? Oo. Sarap siya eh. Mm. Actually, air fryer, naging best friend ko din yan nung pandemya eh. Kasi, ang dami mo pwedeng gawin, di lang frying eh. So, Mm. inaaral ko din yung, hindi, although di naman successful. Kasi, lumubog yung, nag-try ako gumawa ng muffin sa air fryer eh. Medyo di siya naluto eh. Pero pwede na. Parang bumili ka ng muffin mix, nilagyan mo ng tubig. Parang ganun yung ending niya. Pero, pwede siya eh. Ang dami mo pwedeng gawin. Pwede kang mag-bake, pwede kang prito nga, diba? Tapos pwede ka pang gumawa ng ang daming pwedeng gawin, nakakalula. Kaya natutuwa ako sa air fryer namin nung pandemic eh. Ako naman, Chino, ang okay talaga sa air fryer for me. Ano siya eh? Para siyang hybrid ng toaster at saka ng microwave. Mismo. No? Oo. So, yung hindi nagagawa ng microwave, kunyari, meron kang fried chicken, kunyari, na nasa ref. Pag nilagay mo sa microwave, kukuluntoy na yung yung breading eh. Oo. 'Di ba? Pero pag in-air fryer mo, no? Magiging crispy pa yung labas. Actually. Pero, iinit din yung loob. Actually. Pag nag-init ka nga ng pastries eh, kung yan, di ba, yung croissant, sabihin natin croissant, di ba, lumiliit yun eh, di ba? Pag hindi mo kinain agad, pag dinigay mo sa ref, nawawala yung hangin niya. Yung hangin yung hinahanap dun eh.
Mm. So, trinay ko, eto, successful naman ako dito kasi luto na siya eh, di ba? Mm. So, wala na masyadong risk kasi luto na, initin mo na lang eh. Nung Mm. ininit ko sa air fryer, umayos na siya ulit. So, Mm. effective din siya for that. Tsaka mga lumang french fries. Pag Uy, kumain ka ng, talaga? lumang Mm. french fries, air fryer mo lang yan, lulutong ulit yan. Para Mm. talaga siyang oven eh. Yung Mm. pinaka-function niya talaga. So, nakakatuwa din siya eh. Mm. Ako ano rin pandesal. Yan, yung mga No. pastries yan, no? Yan, Tapos, no. pare matindi, pizza. Pizza, pwede din i-air fryer. Grabe. Lumulutong. Minsan, mas masarap pa siya dun sa unang, unang luto talaga niya eh. No. Ah. Tapos lolokohin mo lang yung sarili mo, sabihin mo, healthy yan kasi nasa air fryer naman, diba? Nakita mo ba yun? May nakita ako dating video. Pare, pwede mag-boil ng itlog sa air fryer. Hindi yan surprising, sa totoo lang. Hindi Di ko pa ba? nakikita, pero pwede, lahat pwede. Kulang na lang, maghugas na siya ng plato eh, di ba? Oo. Pwede. Yun lang yung kulang eh, di ba? Hugasan niya Para, yung sarili niya, di ba? pero pare, yan, may content niya ako nung pandemic niyan, may kasamang kanta eh. I believe air can fry. Pwede yan. So, Lagyan natin sa nagpaparinig t-shirt. ako. Nagpaparinig ako sa Xiaomi nun na I believe air can fry. Tapos ayaw nila akong bigyan ng sponsor. Hindi ako sponsor. Ah, Xiaomi pa naman gamit ko na air fryer na oo. ilang taon na. No? Magaling din yung air fryers na, in fairness sa Xiaomi. Akala ko dati cellphone lang kaya nilang gawin eh. Mm, Vacuum. dami. Vacuum din pala, air fryer din pala. Good for them, pare. Oo, totoo. Nag-diversify sila. Totoo. Parang siya eh. Parang low-end Apple product. Tawag Xiaomi. Pero, Wala man yata ang Apple na air fryer eh. Kung meron, mabenta yun, di ba? Mahal na mabenta yun. Pero, uh, gets ko naman. uh, Oh. hindi namin sinasadya to ni Chino na mag-usap tungkol sa pagkain. Dinala lang kami sa pagkain. Ng pag-uusap. Pero, Chino, ang tagal na rin kitang gustong makasama dito sa Linya-Linya Show, no? Nag-guest mo na rin ako sa Class Clown. Naalala ko Ah, nung pandemic, kasama ko pa yung airpot ko eh. 'Di ba? Oo, tama. Ah, ah, 'Di ba? ah. Kasi natuwa ako sa airpot mo eh, nagkakarate siya eh. Sa Mm, pag umaga eh, 'di ba? So, parang mm, never ko natutunan sa yan na may black belter ka palang tatay. So, So, galing. hanggang ngayon, pa yan. Nagkakarate pa siya. No? Pero Chino, ikaw naman ngayon yung gusto kong mas makilala naman ng listeners natin, ano. So siguro kilala ka na rin ng iba diyan for for being part of Comedy Manila. At syempre, you have your own podcast. Ganyan. Pero konting backgrounder lang, Chino, bukod sa puro puro bricks sa likod mo, no. Ano ano bang background natin? Parang saan ka pinanganak at saan ka lumaki? Ako born and raised ako sa Quezon City. In fact, hindi kami ito yung hindi naman sa naiinggit ako sa mga bata. Pero di ba pag nagkakwento sila sa school, pag grade school ka nagkakwento, anong ginawa niyo summer? Nagdebat kami ng bahay. Never ko Mm. na experience yun. So tinatanong ko sa nanay ko kung ba't di kami lumilipat ng bahay. Mm. Kasi parang nakakainggit na madaming bahay yung mga bata. Yung pala, hindi pala masayang fact yun. Malungkot pala siya pag lumilipat ka ng bahay, no? So, Mm. ako born and raised. Itong, ang tinitaran ko ngayon, i-off ko ang aking background. Pero ang natinitaran ko ngayon ay yung childhood bedroom ko pa rin sa bahay Mm. namin. Oo, kasi, Wow. ako, sa mga hindi nakakaalam, ako ay nasa childhood home ko pa din dahil ang family ko ay nag-migrate na sa US. So, ako Mm. ang isa dito sa bahay namin. Ako parang pinaka-caretaker niya. Mm. No? So, ako ang nandito mag-isa, still doing comedy with Comedy Manila, of course. And Mm. at the same time, also trying to, maintain yung household namin. Kasi lalo na nung pandemic, lahat sila tabakbo doon eh. Mm. Ako lang yung hindi makatakbo doon dahil Mm. mabagal ako. Pero
Pero ngayon, yeah, dito ako sa QC, dito ako born and raised, dito din ako Mm. nag-aral, feeling ko dito din ako mamamatay eh. Dito na tayo sa Mm. ating pamamahay. Yun, QC represent, no? Yes, So, sir. laking QC rin ako, Chino. Pero although, sa Mandaluyong na ako ngayon. Pero laking QC, tapos, sabi mo nga, nag-migrate na sa States yung parents mo, no? Oo. Pero sabi mo, dyan ka rin, ano, no, nag-aaral. Anong naging course mo noon and anong tinapos mo? Ah, Madami. mm, mm, Madami. Nag-start ako sa isahin natin. Nag-DLSU ako. mm. AB History. Yan ang unang course ko. Kasi may idea pa ako na kaya ko maging lawyer eh. Tapos, na-realize ko kailangan pala pumapasok yung lawyer so hindi ko ginawa yun. So, nasipa ako sa Lasal. No, tumingin na natin. Lipat ako pero after no, na-realize ko, ang true calling ko sa arts talaga. Yung talaga yung gusto kong gawin ever since arts. So, Mm. pumunta akong film school sa Cebu, Mm. IFT. Mm. Doon ko naging classmate yung kapatid ni Jim, yung ate ni Jim. Si So, Ate Mia. yes, Mm. oo, naging classmate ko siya. A few batches ahead ako sa kanya, but nung ko siya na-meet, and may naging magkakilala sa IFT. And then nag-graduate naman ako doon. I finished Mm. with a film, 1-year diploma Mm. in digital filmmaking ang natapos Mm. ko from IFT. Mm. Tapos, bumalik ulit ako ng university, college ulit, San Sebastian, Mm. Com Arts. Tapos nag-stop ako, work for a while. Tapos nag-CSB ako. Yan, doon na ako Mm. nag-end up sa CSB. Mm. Graduate ako with digital filmmaking naman. Yan. Mm. Oo. Wow, ngayon ko lang narinig to, Chino. Ang dami mo palang tinalon-talon. Madami akong pit stop sa buhay, Ani. Oo, parang naalala ko na CSB ka, pero ang dami mo palang tinalon-talon din. Pero Yes. wow, may background ka pala talaga sa filmmaking din. Oo. Na sa tingin mo, pero sige, bago ko talunin to comedy, no? Pero after graduation, so sabi mo nga no, in betweens ka na work. Ano mga naging work mo? And paano Writer mo din rin? ako. Oo. Mm, 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 Nag-write ako din. So after IFT, nagsulat ako for Makisig Network. Napakasi. Kung kilala mm, niyo yung Makisig mm, Network, mm. then either fan kayo ng karera or naghahanap kayo ng bold paggabi. Kasi yun lang palabas dun eh. Mahilig ako Karera. dyan, pare. Mahilig ako sa karera. Karera. Oh, yung dating horse racing network nung may cable pa kayo. Kasi yung roommate ko sa Cebu, ang Mm, kasama ko sa dorm, ay isa dun sa mga creative head nila. Naging creative mm, head ng Makisig Network. So, mm. kinuha niya ako as a writer, nagsulat ako ng shows. In fact, lumabas din ako sa show nila. Co-host ko pa nun si Rima Chanko, kung naalala niyo yung name Grabe niya. naman si Rima Sobrang Chanco. Ang tagal throwback na. nun, di ba? Pero, Oo. si Very Rima nag-host siya ng maayos, tapos ako kumain ako ng footlong hotdog on TV. So bumalik ulit tayo sa hotdog. Pero ginawa ko talaga yan, pare. Mm. So, di Mm. makatingin si Rima sa akin ng maayos eh. Ikaw ba naman lumamutak ng footlong hotdog, di ba? So, yun, Mm. nagsulat Mm. ako for Makisig, and then Mm. after that, nagsulat ako for ABS-CBN naman for a while. Mm. Sa ASAP. No? Mm. Yun yung show. 6 months ako doon. Mm. Stop ako. Kasi di naman ako na-regularize. So, Mm. nag-stop na lang ako. And then, bumalik na ako sa CSB after. Or Ano nag-enroll ma- ako sa CSB after nun. Ano sinusulat mo sa ASAP yung mga dance number nila, ganun. So, Yes. makakantay nila. Spills, pare. Spills. Mm. So, pag writer ka sa live variety show, yan. Yung hindi tape na variety show, responsible ka sa creative nila. So, kung anong gagawin ng mga artista, anong kakahintayin nila, di ba? Sinong sasayaw dito? Ganyan, okay. Tapos responsible ka din sa dialogue nila. Yung dialogue, 2-part yan. Susulat mo sa script, isasubmit mo sa producer, at isusulat mo sa Manila paper. Malaking Manila paper, pentel pen, gagawa ka ng idiot board. So, ginagawa ko yan, pare. Yun yung sa to lang, yun yung pinakamahirap na part ng trabaho ko. Magsulat ng idiot board. Dahil, pangit ako magsulat eh. So, minsan hindi naiintindihan ng artista yung sinusulat ko. Dapat typeface yun eh. Dapat malalaking letra na clear, diba? Tapos may linya, ganyan. Mahirap din siya. Kasi hindi ako
hindi ako sanay dun sa ganyang kind of work eh. So, Hindi ka although yung ano? yung creative, natuwa naman ako eh. Kasi di ba, madami naman ako naiisip on the spot na kung ano-ano lang. Di ba, dahil nga, komedyante tayo. Di ba? So, ayun, nagustuhan ko yung part na yun. Hindi ka pwede sa Will to Win, no? Yung mga show ni Willie Revillame, papagalitan ka nun, pare. Talaga, sermonan ako araw-araw. Sermon Kuya ang Will, ano, no? Pero wow, nag-aasap ka pala. Okay. Sige, tapos after nun, ano nang mga ginawa mo pa? After nun, nag-aral na ako ulit sa CSB. Throughout this time, 2008 ako nag-start sa Comedy Manila. Sabay ko si GB, si Ryan Rems, yan, si Nace Cruz, yan. Yun yung mga nakasabay ko sa Comedy Manila. So, from 2008, nag-aaral ako sa Baste, and then nag-aaral ako sa film. Actually, yung comedy career ko nag-start talaga after mag-film school eh. Kasi doon ko na-realize na hindi pala ako magaling na filmmaker. Mas nakakatawa pala ako as a person. So, nag-comedy na lang ako. And then from then on, yan, tuloy-tuloy na. Yan yung pinaka-focus ko na ngayon eh, yung comedy career ko. Oo nga, pero balikan natin konti yung yung sabi mo nga, na-realize mo na okay naman ako for as a writer, pero baka mas for comedy ako. Parang what led you to that decision? Meron bang particular moment or parang na siya, nagpatong-patong na mga pangyayari na okay, mas pang comedy ako. Di naman nagpatong-patong. Pero balik tayo dun sa sinabi mo nung in-interview kita. Social media ang nagsabi sa akin na nakakatawa ako. Kasi may multiply pa nun eh. So, naalala niyo yung multiply, na-age ko yung sarili ko dito sa episode na to. Nakakatawa. So, mga Gen Z dyan, hanapin nyo na lang yung multiply. Yan yung TikTok namin dati. Multiply, nung may multiply pa nun, di ba pwede ka mag-post ng vlogs dun eh. Di ba? Mga short form vlogs. Naisip ko lang, mag-post kaya ako ng nakakatawang vlog. Kasi, nagsusulat na ako doon ever since. Pero dahil millennial tayo, Ali, dumaan din ako sa emo phase. So, di ba? At naman ng millennial, dinaanan yan eh. Yung malungkot ka, susulat ka ng emo, galit ka sa mundo, di ba? And then, one time, na-realize ko, pwede naman ako magsulat ng hindi masyadong malungkot. So, nag-try lang ako mag-post ng mga na-observe ko na bagay-bagay. Usually, pop culture. Usually, yung mga nakikita ko sa TV. Diba? Kasi may cable pa tayo nun eh. Diba? So, nakikita ko sa TV, sinusulat ko as a blog. Tapos, nakikita ko, may traction siya eh. Natuwa yung mga taong nag-follow sa akin. Diba? May nagko-comment na, you're so funny. Diba? Baka pwede ka mag-comedy. And then, hindi ko naman inisip masyado yun. Pero fan na ako ng stand-up nun. Diba? Kasi, dito sa cable natin nung araw, nagpapakita sila ng mga American talk shows eh, 'di ba? Sila Conan, sila Jay Leno. Pakita na 'di ba yung monologue, stand-up 'yan eh, 'di ba? Tapos minsan yung last guest na stand-up comedian din, 'di ba? So inaaral ko na siya noon. Parang lalo na pag comedian yung last guest, pinapanood ko talaga kasi gusto kong malaman kung paano sila nagsasalita, ano yung sinusulat nila. Sina-apply ko siya doon sa vlogs ko. Kung paano yung joke format kumbaga. Pero siyempre, sobrang hilaw ka nun eh. 2000, early 2000s to. Diba? Tapos dumating yung Laugh-A-Palooza 2. Laugh-A-Palooza 2, it was a search for the next comedian na ginawa ng Jack TV. So, Laugh-A-Palooza 1, si Victor Anastasio, Red Oliero, diba? Ryan Puno, ayan, sila yung Laugh-A-Palooza 1. Laugh-A-Palooza 2, kami ni GB, Ryan Adams, Nace Cruz, yan. So, yung Laugh-A 1, for college students. Tapos Laugh-A 2, inopen na nila for everybody. So, sakto, nagtatrabaho din ako nun, pasulat-sulat. Sumali na ako Laugh-A-Palooza 2. Tapos awan ng Diyos, umabot naman ako ng semis. No? Umabot ako ng semis, tapos tuloy-tuloy na lang din from there. Nag-start na lang din ako from open mics, like tulad ng mga ginagawa ng iba. Nag-start din ako from doing open mics. Lahat ng open mic, dinaanan ko. Lahat ng kinds of comedy, dinaanan ko. Until yun, nandito na tayo ngayon, nag-uusap. Tapos ng 2024. Pero nag-ano ka, di ba, Chino? Parang naalala ko, nag-radio DJ ka. Yes. Isa ako dating junior jock sa
Ako yung pinakamatandang junior jock. Hindi. Sa Pero Magic, dati. parang bagay na bagay yung ano mo yung speaking voice mo sa radyo Ay, thank you. Oo. Nag-try lang din. Kasi fan din naman talaga ako ng radio dati. I mean, diba Mm. dati pag muuwi tayo from school, radyo yung nakawan diba? Wala pa naman podcast dun Mm. Diba? Music yung pinapatugtog, radyo, yung DJ nagsasalita. So, very impressed ako dun sa mga kayang gumawa dun. So, syempre gusto ko din matutunan. Kaya, pumasok din ako sa Magic Junior Jock Program. And, fortunately, madami ako natutunan. Yeah, ang dami kong natutunan about hosting, about radio. Yung mga natutunan ko from hosting sa Magic, na-apply ko pa din ngayon as a host Mm. Mm. sa Comedy Manila. So, Mm. very effective experience siya. Magandang Mm. experience siya. Parang yung ano, no, yung mga dinaanan mong kung ano-anong work, yung mga inaral mo, even film, Oo. parang nagsisircle back din to ano, no, sa ginagawa mo sa Oo. comedy. Oo, kasi doon ka naman talaga kukuha ng inspiration di ba? Iba, ikaw, siguro, alam mo to, di ba? As writers, di ba? Write what you know. Yan ang unang Mm. tinuturo, di ba? Mm. Doon ako nanggagaling talaga sa knowledge na yun. Di ba? As a writer, as a former radio junior jock, as an improviser even, lahat yan dinaanan ko and lahat yan na-apply ko yan as a stand-up comedian ngayon. Mm. Sinong pinaka-ayaw mo sa ano, Comedy Manila? Hindi, mahaba. Gano'ng kahaba ba tong episode mo? Akala ko Dela. sasagot ka. Akala ko sasagot Sasagot ka. talaga ako. Okay. Sige. So, simulan natin kahit. Limited na lang to. Mayroon tayong limited edition Patreon after nito. Pero grabe, Comedy Manila over the years, no, Chino? Parang, ano, na yung nasustain din ng group, no? Oo. Grabe. Mulat simula. Tapos ngayon, Oo. grabe na rin kasi yung ano, no, yung frequency rin ng mga open mic. Ang Oo. daming mga bagong aspirants, no? Oo. Ikaw, anong thoughts mo? Siyempre, ikaw, dumaan ka sa unang batch kayo ng Comedy Manila, no? Paano yung setup nyo noon? And paano naman tingin yung difference ngayon na after how many years and mas lumago na yung ano, no? Yung hindi naman members ata, no? Pero yung mga affiliated din with Comedy Oo. Manila na Yeah. comedians. Night and day, Ali. Ang layo talaga ng open mic ngayon or nung scene ngayon even. Nung sa scene nung araw. Sipin mo, pre-pandemic, nung nagsisimula ako, walang may alam kung ano yung stand-up na ginagawa namin. Diba? Wala. Kasi, diba, kasabay mong stand-up comedian yun, yung mga nasa clowns, diba, yung mga nasa Zirco. Diba? So, pag sinabi mong stand-up comedian ka na, diba, assume nila na kumakanta ka, diba? Ay, ba't walang kumakanta? Bakit puro daldalan lang, diba? Bakit walang nag-o-okray? Ay, ayoko umupo sa harap o okray. Naku stand-up comedy show to, diba? So ngayon, kupal na kung kupal pero thankful ako sa pandemic Kasi nung nakulong yung mga tao sa bahay, talagang naghahanap sila ng forms of entertainment. And credit ko ang Comedy Manila, most especially si Red Oliero, and the Cool Pals na din, dahil sila yung nakaisip na ba't hindi tayo gumawa ng online shows. Doon talaga siya pumalo nung online shows. Kasi binigyan nila ng opportunity yung mga tao na matuwa kahit for like a few hours lang na nakakulong tayo sa mga bahay natin to laugh and forget na naka-lockdown tayo. Diba? Ang hirap ng pinagdadaanan natin. Diba? Pwede natin kalimutan yung problema natin for the 2 hours na may stand-up comedy show. And doon na din nag-build yung interest ng tao. Diba? To the point na nung nagbukas na yung mundo at nagbukas na yung mga venues, boom! Pare, ang dami nang gustong manood, ang dami nang gustong mag-try. Yung mga dating nag-stop na open micers, gusto nang bumalik dahil may online open mics din kami nun Diba? So gusto din nilang mag-build yung stage, yung community na binild ng mga tao like the Cool Pals nung pandemic. Grabe, as in pumutok siya nung nagbukas na yung mundo. Yung mga festivals, yung mga weekend shows namin, laging puno dahil nga
na-realize ng mga tao na viable form of entertainment to. Hindi to niche art form, hindi ito yung sa mga social lang, di ba? Pwede to Mm. sa lahat, pare. At pwede kahit kanino yung stand-up. Pwede silang kahit sino ka, pwede ka mag-comedy. Mm. Galing, no? Ako, No? na present ako dun sa ilang yung comedy festival. Yung sa Cool Pals Comedy Fest, pucha, grabe, haba, no? Hanggang madaling araw, may gusto pang malang eh. So, ang galing, no? No, so sina Red din, ano, sina GB, grabe talaga yung naging tulak, and yung credit talaga sa mga komedyante nung panahon na yan, grabe, no? Na marami sigurong nag-survive. Literal na ano kayo, parang feeling ko may pagka-frontliner sa mga komedyante na ano imbis na ano na maburyong yung mga tao, talagang ano nabubuhayan dahil Oo. diyan. And ang ganda nga na may follow through siya after the pandemic, no, na nagtuloy-tuloy. And dahil ano na-plant na yung seeds no, yung fan base din na nakaka-appreciate nito. Naglabasan din siguro yung mga ibang talagang gusto naman talagang mag-try ng comedy pero hindi sila empowered, no. Oo. Ngayon ano pero ikaw, kumusta ang tingin, anong tingin mo naman sa nabubuong kultura ng Filipino stand-up comedy, no? For sure, no. There's the good and the bad. Yes, oo. Pero ano sa tingin mo yung mga good? Ano sa tingin mo yung mga bad? Yung good, maganda siya kasi nagkakaroon tayo ng mga, hindi lang siya, dati pag sinabi mong comedy, puro lalaki lang yan. Diba? Mm, One, mm, same faces ang makikita mo sa lahat ng comedy shows. Diba? Ngayon, ang dami ng grupo. Diba? mm, Hindi lang yung dalawang big groups na nakikita natin on social media, pero may mga maliliit na offshoot groups na din na nagko-comedy. Diba? May mm, mga themed shows na kami. mm, Dati hindi kami nakakakuha ng isang female comedian. Ngayon, mm, nakakabuo na sila ng sariling lineup na puro babae lang. 'Di ba? Dati walang nag-English sa comedy mm, shows. Ngayon nakakakuha kami ng buong all English shows na puro Pinoy, mm, ah. 'Di mm, ba? Dati pag nagsasama ka ng foreign act sa lineup mo, hindi pa panoorin ng locals yan. Pero ngayon, mm, fortunately, nanonood yung locals. So, ang ganda din nung development niya. Pero at the same time, dahil nga lumalaki ang eksena, dumadami na din yung gustong pumasok talaga. Diba? mm, Especially for me as an open mic organizer. Kasi nag-organize din ako ng sarili ko open mic. Makita ko na ang dami pa rin talagang tao ang gustong mag-comedy na hindi na mm, proportionate sa mm, mga open mic na provide ng Comedy Manila, no? So, mm, nag-aaway-aaway sila for spots, mm, nag-uunahan sila for sign-ups, 'di ba, sa open mic. So, yung opportunity isn't as present for people, pero mm, at the same time, meron ding mga tao that take the opportunity for granted na may slot ako, so kukunin ko na to. Di ba? Tapos hindi mm, naman nila i-maximize yung opportunity na meron sila on stage. So parang mm, nasasayangan din ako sa totoo lang. mm, Doon sa mm, mga nagsasign up na ang daming gustong mag-open mic, pero yung mga nandun, minsan hindi nila na-capitalize yung opportunity. Din sana binigay na lang nila dun sa gutom talaga. mm, mm, Diba? So, mm, yun lang yung siguro isang gripe ko sa local scene. Diba? mm, Yung pressure din na makipagsabayan sa lahat ng tao. Kasi bigla akong na-promote Kumbaga, bigla akong, dati ano lang ako open mm, micer lang ako Tapos feature. Tapos ngayon, headliner na ako. Tapos ngayon, mm, nagpo-produce na ako ng shows. mm, Organize na ako ng open mic. So may pressure din talagang kasama yan. mm, Diba? So yun din yung isa pang ah, mahirap gawin as part mm, of Comedy Manila. mm, Masaya siya kasi mm, nabibigyan mo ng comedy yung tao. Naging nahanap ko na yung passion ko after a long time. Pero hindi naman lahat ng masaya madali, di ba? mm. Ganda. Uh, And props to you, Chino, no? Grabe rin niya yung from Lafapalooza. Tapos ngayon nakikita ko super active mo nga, creating your own shows, um, hosting, Oo. hosting din ng mga events. Very, very active sa comedy, no? Um, Bitin ako dun sa sinabi mo sa hindi okay, Ba't puro okay naman yung sinabi mo?
Kasi may nabanggit ka rin kanina na ano, sabi mo, parang may dalawang grupo ka mo. Ah, Ano ba yan? hindi, ano natin yung isang grupo. Doon sila masaya sa pagiging island nila eh. Doon na tayo Mm. sa ating Comedy Manila peers, di ba? Kung gusto mo maging part of a crew, or part or part of a cartel, then Mm. good for you pare, di ba? Pero Kumbaga may, tayo, may, may, ano, may pwesto naman for everyone. Parang oo, ganyan. tama. May spasyo naman for everyone sa comedy. Hindi na natin Mm. inaano yan. Pero okay din naman na ano, no, may grupo-grupo okay din. Para rin hindi naman sa isang circle lang umiikot. Siguro Oo. pwedeng tignan na sa ganun, ano? Tama, tama. Share the wealth. Tama. May market sila, may market din kami, di ba? So, Mm. yun na lang iniisip ko at this point. Kasi, di ba, di naman sila tinutukan nung umalis sila Mm. eh. Buwan ng Mm. sariling grupo. Di ba? Mm. So, choice sila umalis. Then, congrats, di ba? Mm. Sige. Parang labas sa ilong yung sige. Kasi ayoko nang yan, baka nang anyway, pero Hindi yata ako ano, dapat yung nagdi-dish nito, Ali eh. Ba? curious ako sa'yo, Chino, kasi I know you as a very kind guy. No, alam mo Oo. yun, syempre. Gusto ko lang din makarinig ng mga masasamang bagay. Tinatrap lang kita. Pero, Gusto mo akong makancel sa iyong podcast. Oo, tama da, yan. da, 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 da. Salamat sa pag-imbita sa ambush na to, Ali. Ay, nako. Pero, Chino, siyempre ako rin. Bilang fan ng comedy, um, and sabi mo nga, no, maraming mga tao yung aspiring to be, ano rin, a stand-up comedian. And ako, meron pa ring part of me na naggusto pa ring at least mag-try, mag-open mic. Ano yung advice mo, no, for aspiring comedians, no, na ano, no, na siguro hindi rin alam where to start, no? And kung nakapag-start man, ano man yung mga pwede nilang gawin to hone their skills para umabot sa point na ano, na nagagawa na talaga nila ng maayos at the way na gusto nila yung comedy nila. Ang best way to start talaga is to do eh. Mm. Itong art form na to medyo weird siya eh. Na kailangan mo munang tumakbo bago ka maglakad eh. Kumbaga, Mm. kailangan mag-open mic ka muna at gawin mo yun right away bago ka humingi ng advice, kumbaga, bago ka mag-workshop. Kasi, dun mo may experience yung epekto ng performing in front of an audience, di ba? Whether online yan or in person. Mas maganda ako in person kasi mas makita mo yung tao, mas ma-feel mo yung tao na nakatitig sa'yo, di ba? Nakakatakot siya, totoo lang. Diba? Yan yung unang pumipigil sa mga tao, eh. Diba? But sa akin kasi, yung takot never na nawala yan eh. 16 years na akong nako-comedy, never Mm. nawala yung takot. Lagi akong kinakabahan before anything eh. Pero dahil nga kinakabahan ako, ibig sabihin nun, may pakialam ako dun sa Mm. ginagawa ko, di ba? Kasi hindi naman Mm. ako kakabahan kung hindi Mm. ako worried na bubomba ako, or, di ba? Or Mm. kung hindi ako worried na hindi ko sila mapatawa. Mm. 'Di ba? So, yung part na yun, yung fear na pumipigil sa inyo, gamitin nyo lang, 'di ba? Mm. Use it. Tapos salang lang kayo. Salang lang ng salang. Mm. Kasi on stage nyo lang talaga makikita kung paano yung delivery, 'di ba? Kung paano kumausap ng audience, 'di ba? Paano magbigay ng joke or magbitaw ng joke in the right way such as natatawa sila ng malakas. 'Di ba? Kasi doon mo ma-figure out din yung voice mo, yung timing mo, 'di ba? All these things matututunan nyo. Parang very technical terms to sa inyo, pero pag ginawa nyo yan, matututunan nyo yan on stage talaga. At ang best thing talaga dito is tulad ng sinasabi ni Victor parate, bira lang naman bira pa. Mm. 'Di ba? Sulat lang ng sulat. Go lang ng Mm. go, 'di ba? Mm. Bitaw lang ng bitaw kasi doon mo talaga makikita kung gaano mo talaga kamahal yung comedy, eh, 'di ba? Mm. Pag nag-stop ka, mabilis kang maiiwan eh. Mm. So, talagang go lang ng go, trabaho lang tayo, sulat lang tayo, open mic lang tayo, and then dadating din tayo doon sa gusto nating puntahan. Tama, no? Try lang. Try Oh. lang, no? Kasi doon mo rin naman mafe-feel kung
para sa'yo to. Gusto mo yung feeling na yun. Yes. Yun nga, harness mo ba yung fear na yun? Gagamitin mo ba yun as fuel? Or parang shit, di ko talaga kaya to. Parang tumitiklop ako sa ganito. Di, harap ka na ibang pwedeng gawin, no? Pero yun nga, try lang, no? Yes. Yun yung magandang advice. And then, yun nga, no? Parang ako, napansin ko rin, kahit na the most veteran comedians talagang salang pa rin sa open mic, try pa rin ng mga bagong jokes. May mga bumubomba nga na jokes, minsan may mga sumasablay, ano, pero parte siya, no? Para Sino matansya mo yan, rin. Ali? Sino yung mga sumasablay na Ang yan? dami! Hindi, biro lang gago. Biro lang gago. Pero kumbaga, alam mo yun, sina GB, sumasama pa sa open mic, biglang susulpot na lang si Red, si Victor. So parang, sila rin mismo, di ba, kino-call out nila minsan yung mga jokes nila na Oo. kaya kami nasa open mic ngayon. Parang ganun. So may pagtanggap din na kahit na nandun ka na, katulad mo pa rin naman yung iba na nagtatry ng mga bagong jokes, no? So, yun din maganda siguro sa comedy, no? Sa stand-up comedy, may malawak naman ang entablado. Pwede ka namang, may chance yung mga ibang taong umakyat. 'Di ba? Parang, siguro yun yung kaibahan niya siguro sa basketball na although meron namang basketball court, no? Pero parang hindi, pangit pala ng analogy. Kasi pwede ka naman Hinihintay talaga. ko na eh. Oo Excited nga, na ako sa ganda. pupuntahan Ang ganda na Parang papunta ganda na ako sa something, medyo deep medyo Ganda kumapos na bigla eh. Kasi gusto ko sanang sabihin na pwedeng sa stand-up comedy, may open mic na pwede kang sumalang to test your Yes. craft. Ganon din naman actually sa basketball and other sports. Oo. Na may may court naman dyan sa kanto na pwede mong pagsimulan and then work your way towards kung ano mang entablado ang gusto mo. Anong court ang Yes. gusto mo, no? Pero maraming court at merong entablado for everyone. So, 'yun ang kinagandahan sa comedy. And ayun, no? Feeling ko opportunity rin sa to make people happy. Na hindi lang yung sarili mo, yung achievement mo na nakapagpatawa ka, pero yung effect din niya na nabibigay sa ibang tao. Yes. Yun. Tama yan. Tsaka important din na malaman ng comedian kung sino sila eh. Mm. 'Di ba? Yung kung magpapatawa ka, gawin mo in your own style. Huwag kang magpatawa kasi ginagaya mo yung style na ganyan. 'Di ba? Style niya yan eh. 'Di ba? Hindi yan or lalabas ka as inauthentic eh. Pag ginaya mo lang siya eh. Parang impersonator ka lang. 'Di ba? Ginagaya mo lang yung style niya. Style niya yan eh. Kumuha ka ng sarili mong discard eh. And malalaman mo lang yan once you perform talaga. Parang Pwede kang no? ma-inspire ng comedian, 'di ba? Pwede kang sabihin mo idol mo si ganyan, pwede kang ma-inspire. Pero at the same time, kunin mo lang ng inspirasyon 'yun, 'di ba? Huwag mong gayahin na saktong-sakto. Tama. And magtiwala ka sa sarili mong voice na may sarili kang perspective na nakikita na hindi nakikita ng iba. Meron kang sariling observations. Edi yun yung panghugutan mo, no? Tama. Hanep, putya, alam mo naman, nag-a-advise pa ng no? Pero, Chino, saya rin itong usap natin, Medyo long time coming ito, pero syempre nanggaling din ito nag-record din kami ni Chino ng episode sa kanyang podcast na Class Clown with Chino Liao. At salamat din sa pag-imbita sa akin dun, bro. Medyo mahaba ang araw natin, pero nakakagaan makipagkwentuhan, napaka-light kakwentuhan ni Chino Liao. Oh, thank you. At hindi ako light, at least yung kwentuhan natin light. Grabe. Ikaw nagsabi niyan, ha? Wala akong sabi ako nagsabi niyan. Video naman to, di ba? Makakita naman nila. Video to. Pero, ayun, Chino, napaka-busy ng Comedy Manila. Napaka-busy ng comedy, no? And saan ba nila pwedeng mapuntahan yung mga binanggit mong mga open mic, yung mga shows, and saan sila makakapanood ng Comedy Manila, and ikaw din, saan ka nila mapapanood at mapapakinggan? Okay, magsimula tayo sa open mic. Ang open mic ng Comedy Manila every Tuesday. Okay, Tuesday sa QC. Meron kami sa Hobby Stadium, Giovanni Building, Doña Hemedy Street, Quezon City. Mahanap yan sa Waze, Hobby Stadium. Okay, pwede kayong, pag malayo kayo sa QC, pwede naman kayong pumunta ng Wicked Dogs BGC every Tuesday din yan. Diba? Kung di kayo pwede ng Tuesday, meron kami sa South. Wednesdays naman, Spanky's BF Homes, Parañaque. And sa QC, meron din yung Mo's, Matalino Street, Quezon City. Yan ang longest running open mic ng Comedy Manila. Ang open show mic sa Mo's. Diba? Thursdays, meron ding open mic sa South naman.
sa classified bar sa Las Piñas. Okay? Fridays, meron din sa South. Hanapin nyo na lang sa Comedy Manila pages and sa Geng Geng Comedy, ang South Open Mics for the QC Open Mics. Pwede kayong mag-message sa Comedy Manila or sa aking comedy page, ang Supersized Stand-Up sa Instagram. Kaya ako ang humahawak ng Hobby Stadium Room. Bakit? Dahil nasa kanto lang namin siya. Pwede akong yun lang yung comedy show na pwede akong maglakad pa uwi. Alam niyo. So masaya. Masaya sa akin yan. Also, ang shows ng Comedy Manila, weekends, all year round yan. Di yan tumitigil. All over the metro. Meron kami sa Green Hills, meron kami sa Marikina, meron kami sa South, Makati, BGC, lahat ng pwedeng pag-show, Novaliches, lahat ng pwedeng pag-showan. Nilalagyan namin ng shows. Gusto nyo malaman lahat ng shows, punta lang kayo sa comedymanila.ph/shows. At habang naghahanap kayo ng shows, pakinggan nyo na din yung podcast ko, ang Class Clown Podcast with Chino Liao. And may isang podcast, Ali pala, ang Resting Nga Podcast pala. with Stancy and Romaran and Emil Nate. Kami ang longest running Filipino wrestling podcast sa Pilipinas. So, kung mahilig kayo sa pro wrestling, pakinggan niyo yan. Yun lang. Ganda. So Grabe. follow niyo din pala ako sa social media. Lagi ko nakakalimutan tong part na to. At Chino Supersized on all Yun. social media platforms. Yeah. Follow nyo si Chino. Ang dami niyang ginagawa. Hindi lang pala stand-up nga pala, even wrestling. Nasa mundo rin siya ng wrestling. So, supportahan natin yung mga yan, no? Comedy Manila Domination. Sa mga gusto ring mag-try. Sabi nga ni Chino, sana na-inspire din kayo na sumubok lang, no? Salang lang sa mga open mic nila. Ang daming options, kahit nasan ka man, wala na excuse, no? Pwede ka nang makapag-stand up set na kahit trial lang, no? And yun, supportahan natin mga komedyante natin, no? Kailangan natin sila sa mundo, no? And gusto ko magpasalamat din sa Comedy Manila sa tiwala rin nila sa linya-linya ever since. Recently naglabas tayo, no, ng yung The Absolute Mega Best of Comedy Manila na shirt. Yan yung tour din, kasabay ng tour ni na GB James, Victor and Red. Sana panoorin nyo, may mga upcoming pa sila, meron pang mga abroad, no? Yes, meron sila sa Singapore and sa Australia. Sydney and Melbourne. So, kung gusto niyo malaman yung dates nun, punta lang kayo sa comedymanila.ph. Yeah. Suporta guys, lalo na sa mga kababayan natin na matagal nang gustong umuwi ng Pilipinas, hindi makauwi. Para na rin kayo nakauwi kapag narinig nyo silang mag-comedy, no? Suportahan nyo rin, sana, I think yung shirt natin, naman yan, worldwide shipping yan sa linya-linya.ph. So sana masuportahan nyo rin yan. Balik din yan sa Comedy Manila yung shirt na yan, no? Sorry ni promote, no, yung linya-linya.ph. Marami tayong bagong collaborations aside from yung nabanggit ko na Comedy Manila. Kakalabas lang natin ang bandang Shirley. Meron din tayong kaka-release lang din with Attorney Lenny Robredo. Meron din tayong shirt dyan for the rin yan, bilang tulong din yan sa Angat Buhay Foundation. And by this time, feeling ko pag nilabas natin tong episode na to, Chino, labas na rin ang Linya Linya X Spit. So matagal na rin natin yung pinaplano, yung Spit Manila na collaboration. Finally, ito na siya, 3 shirts ang ilalabas namin with them. Wow. Yeah. So, saya. Masaya din, na yung comedy, stand-up comedy and improv, medyo nag-intertwine na rin sila, sanib puwersa din. And thankful din kami, nasa linya-linya na to be able to partner with these groups. At yun, tuloy lang ang suporta guys. Last na lang ay Kape-Kape by Linya-Linya. Hanapin nyo rin yan sa Instagram. Sa mga naghahanap ng coffee cart sa kanilang mga events, pwede nyo kaming i-contact dyan. And bisita rin kayo sa Poddy Rock kung meron kayong mga anak at pamangkin na gustong maglaro, at may classes din kami sa art and music. Yun! Daming ganap, and ako super happy to meron tayong stopover na kwentuhan with Chino Liao.
At maraming salamat, men. At syempre, magkikita pa tayo sa mga kung ano-anong events, no? Yes, thank you, Ali, din sa pag-imbita. Sobrang honor sa akin to. Biruin mo, na-interview mo si Lenny Robredo tas Chino Liao, pare. Grabe. Yan ang Ganun order na. of guest dito sa Ganun na, ganun. Linya Show. Ganun tayo katindi, no? Kaya, ang saya nito, Chino, no? So, again, suporta tayo sa mga kanya-kanya mga ginagawa. And yun, ingat tayong lahat, guys. Yo. Bye, Chino. Bye, everyone. Bye, thank you, bye-bye. Listen up, Alright. yo. The Linya Linya Show bumabalik every week. Parang yo-yo sa office, sa condo, sa FX, sa kanto. Wala